Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 7,623 subscribers and I'm very grateful. Thank you so much. Keep on sharing, keep on helping, and keep on subscribing. Okay, so thank you so much. God bless you all. Okay, so ang ano po natin, pag-usapan po natin today, ay yung ano, no? Yung pagtakbo po ni Erwin Tulfo sa Senado, hindi pa kasi sure eh. Pero ayon sa mga surveys, ay talaga namang um, napakataas ng survey na mataas po ang chance na pwedeng manalo si Erwin Tulfo sa Senado. Alam naman po natin na ang kanyang kapatid ay nag number 2 noong nakaraang eleksyon. Okay, ito si Rafi Tulfo. Okay, kung mananalo si Erwin Tulfo sa Senado this coming 2025, definitely magiging dalawa na sila sa Senado. Ngunit hindi lang 'yan. Baka maging tatlo pa sila dahil kung tatakbo naman ito si Ben Tulfo, ay naku po, tatlo na silang Tulfo brothers diyan sa Senado. Okay? Tulfo sa Senado, kami ang bahala. 'Di ba? Yan ang kanilang magiging programa. Magproprograma na sila doon. Eh alam naman natin itong tatlong ito ay kanya-kanyang YouTube ito, no? Si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, at saka si Rafi Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay ano po yan ha? Congressman po ngayon yan ng party list representative po yan ng kanilang party list, yung ACT-CIS. Alright? Si Erwin Tulfo din po ay dating DSWD secretary yan, ngunit talaga napaka-ironic dahil hindi po siya ipinasa ng ng Kongreso, yung Senado at saka House of Representatives, inano po yan, ano, pinaipas. Kumbaga, dahil nga may issue po yan eh. Di ba? Ah, nung election po, si Erwin Tulfo po ay isa sa mga spokesperson or isa po sa mga ah, nag-host, no? Pag may programa ang Bongbong Marcos, bago ang programa, siya po ang nag-host kasama ang SMNI. Eh kaya naman po talaga sumikat po yan ng husto. Eh kaya lang ganun po talaga. Tapos sabi po ng ano, sabi ni Rafi Tulfo, hindi ko siya hawak sa leeg dahil nga po ay may kanya-kanya naman politiko po 'tong dalawang ito, no? May kanya-kanyang diskarte yan sa buhay ko. Kaya wala naman po siyang hindi siya hawak sa leeg ni ni Rafi Tulfo. So sabi nga ni Rafi Tulfo, iniiwan daw niya ito kay Erwin Tulfo yung desisyon. Oh, 'di ba? Ayon kay Rafi Tulfo nung in-interview siya ng Head Start kahapon lamang, no. So inaano niya na ang magde-decide niyan political plans ay si Erwin Tulfo, no. Eh kaya lang ang problema nito pwede magkakasama sila pero kunwari lang 'yan, gusto 'yan ni Erwin Tulfo, gusto niya na as many as it can be na Tulfo ay pwedeng pumunta sa Senado. Pero siyempre nagple-play 'yan dahil ayaw naman niyang sabihin ng tao naghahaman siya, gahaman ng mga Tulfo dahil gustong-gusto nilang magsenador, kumbaga, no? So kaya parang twist niya. Alam niyo mga politicians ay magaling mag-twist. Pero hindi naman natin sinasabi na masama. Ibig sabihin lang ay baka wala na po bang iba? Okay? Wala na po bang iba? Pero siguro malay mo, may makatulong naman itong Tulfo Brothers, no? Eto, si Raffy Tulfo ay hindi pala siya 21 million ang nakuha, no? Si Raffy Tulfo ay kapapanalo lang 'yan noong 2022. Pero matagal na panahon na inuudyok siya, eh. Maraming nag-uudyok sa kanya na tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit hindi po talaga niya pinagbibigyan. Pero noong 2022, ay sabi niya, ay sige na nga, madami na akong YouTubers madami na akong subscribers, o bakit naman kaya hindi ako tumakbo? O kaya mga idol ha, yung mga subscribers po ni Rafi Tulfo, ni Erwin Tulfo, at saka ni Ben Tulfo, baka naman, ayan. Okay, sige. Tapos na yun, 2022 election ay nanalo ito at nakakuha ng 23.4 million votes. O kahit mas matanda pala ito si Raffy Tulfo. Ang alam mo diyan, ang pinakamatanda sa kanila ay si Mon Tulfo, no? O kahit mas matanda sa kanya, hindi niya pipigilan ang kanyang mga gustong gawin. Although
naman talaga naman nag-a-advice kahit naman sino, eh, 'di ba? Basta mas matanda ka ay talaga namang nag-a-advice ka 'no. So ano 'no, siyempre parehas silang politicians, hindi naman basta-basta nag-a-advice etong si Raffy Tulfo dahil nga naman ay parehas ang politicians. Baka nga biglang sermonan pa ito ni Erwin Tulfo, ano ka ba, 'di ba? Naging ano ako, DSWD secretary, 'no, naging malapit ako kay Pangulong Bongbong Marcos, 'no, na-witness nga natin 'no, nakita po natin ng quite some time na pinost pa nga ni Erwin Tulfo na sa eroplano sila, yung Pangulong Bongbong Marcos, pinicturan pa niya habang tulog si Bongbong Marcos. O eh, napakawalang respeto din naman. Pero anyhow, baka kanyang ganyan talagang practice ni Erwin Tulfo na ginaganon niya ang presidente ng Pilipinas. Kaya nga naman, hindi siya na-extend. Pwede naman kasi i-appoint yan ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Bakit hindi ini-appoint ulit? Okay, so si Bongbong Marcos. Now, eh, ano po bang masama? Alam nyo, napakarami na dyan sa Senado. Okay, na magkakapatid, no? Mag-aama, mag-iina. For example, no, ang Pimentel, no? Alam ko nagkasama yan eh, yung dalawang yan, no? Si Senator yung dalawang mag-ama, Pimentel, no? Sino pa ba? Ah, maraming magkakamag-anak, no? Kunwari um, si Villar, no? Ay, sorry. O tama, Villar, no? Mag-ina ngayon, 'di ba? Yung magkapatid na ehersito. Okay? Oh, yung ama na ehersito. Okay, ay mag-ama, mag-ina pala, mag-ina na ehersito, yung magkapatid na ehersito, no? O something like that, no? Tapos ah marami pa pong iba, eh, 'no? Sayang yung Binay hindi po nanalo, eh, 'no? Yung Cayetano siblings, okay. So, eh, tatakbo pa si Pia Cayetano. So, maraming mga paraan, 'no? Talaga namang nagkukumahog sila na ma-elect po sila, no? Eh, marami pong iba, eh, no? Kunwari yung Jokno na lang, 'no? Yung may Jokno, 'di ba? Na ano, puwede naman, eh. Marami pong iba na pupuwede na kaisa-isa lang. 24 po 'yan, eh, 'no? Huwag naman sana yung parang, ay naku bakit kailangan magkapatid, 'di ba? O wala na po bang iba? At saka pumili po tayo sa iba't ibang rehiyon para naman makapili tayo. For example, sa Mindanao. Pero, in fairness, meron tayong taga Mindanao, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Subiri, sino pa ba? Yung mga yun, eh, no? Pimentel. Okay. Pero si Pimentel graduating na. Kaya balita, yung asawa niya tatakbo bilang mayor ng Marikina City, pero siya ay susuporta na lang, no? So, yan, unti-unti na rin mawawala yung Pimentel na yan diyan sa Senado. So, pili rin tayo ng bago, pili rin tayo ng iba't ibang region, parang diversified ang ating miyembro ng ating Senado. Sige po, hanggang dito na lang po mga kababayan ko. Salamat ng marami. God bless you all.